we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. And of course, kasama natin si Dr. Jean para sagutin yung mga ilang pang mga questions na ipinadala po ninyo sa amin dito. Our next question, Doc, from Marilyn A. Ano raw kaya ang pupwedeng solusyon sa pawising kamay? Alright, Marlene, yung pawising kamay, also called hyperhidrosis. Bakit ka nga ba pinagpapawisan, no? Sobra. Usually, it could be genetic. Or sometimes, anxiety could be one. Or pwede rin meron kang hyperthyroidism, Marlene, no? Kasi gusto rin nating malaman talaga. Baka mamaya kasi pag na-treat natin yung mga underlying problems na yan, ay hindi ka na kailangan mag-undergo ng mga treatments for hyperhidrosis. Pero, pwede rin namang sabay. Habang tinitreat yung underlying, tinitreat na rin yung symptoms of hyperhidrosis. Well, usually, pwede tayong magpahid just to control the sweating is pwede tayong magpahid ng mga antiperspirant, no? Hindi mo lang yan pwedeng ilagay dito sa kilikili, Marlene. Pwede mo rin yung ilagay sa iyong palms. Yung iba nga kahit sa paa. No? So, advice natin na you put it at night, para sa kinaumagahan, ando na, may effect na yung antiperspirant na yan, no? And also sa paa, pwede mo rin yung ilagay kung ikay pawisin sa paa. And of course, meron din tinatawag na Botox, no? So yung mga Botox na yan, ini-inject dito sa palms, para to control the sweating. And lastly, Doktora, 31 years na niyang nararanasan ang pamumuti ng balat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, pati na nga raw ang kanyang buhok. Ano raw kaya ang dahilan nito, Doktora? Ang tanong na yan mula naman kay Emmanuel Espeño. Sa kwento mong yan, although hindi kita nakikita, no, maaaring yan yung tinatawag na vitiligo. Kung may pamumuti ka ng mga patse-patse na talagang puting-puti, no, dun sa balat mo or sa katawan mo, together with white hairs, malamang vitiligo yan. Ang nangyayari kapag may vitiligo isang tao, yung immune system niya, inaatake niya yung pigment cells, no? Pigment cells ng hindi lang ng skin, pwede rin ng hair, no? It could be still other conditions, no? Pwedeng siguro albinism if it's matagal na, nung bata ka pa, no? But just the same, Marlon, mas maganda pa rin talaga pumunta ka sa dermatologist para mas ma-check ka, ma-examine ka, matanong ka about your history, and mas mabigyan ka ng tamang treatment. And there you have it, mga kapuso. Next week ulit, habang babasa ho kami ng mga tanong pangkalusugan na pinadala niyo po sa aming Facebook page. Ha?